Dito na tayo mga kagandang buhay sa ano natin. Sa pahingahan ng mga baka. Ayan, meron palang nabili dito si Kabeng Roger na sobrang laki talaga baka, oh. Ayan po yung nabili ni Kabeng Roger. Magkano ang bili niyan? Hindi mo alam? Pila ni Mon? Pila ni Mon? 127,000 po. Ang Brahma na yan. Focus mo ron. 127,000 po ang baka na to, na halos po kasing taas ni Rico. Ayun na po ang aming sasakyan. Ay nako, 2 kilometro pa daw po, mga kagandang buhay. Nako, paano ba ito? Oh, no. Dapat dinala na lang natin yung pulang truck talaga. No? Oo. Kasi yung 2 truck natin. Hindi pwede karga dito. Hindi pwede karga sa Hilux. Oh, pero alis na yun ay. Yung driver alis na yun. Una yun mo. Una. Tapos sunod agad tayo dapat. Kasi sino mo panaog ka to Sino? 3 ba talaga yung painante niya? Ay hindi, kailangan mapagsabihan kung babalik yung isa. 3 talaga sumama. Wala sige. Sa doon natira. Sige, baba muna ako. So, ayan po mga kagandang buhay, pinabalik po natin yung isang tao natin dahil wala po kasamang driver. Mabibilad po sa init yung ating doon. Yung atin pong mga baka na pangkatay. Pero napakaganda ni Rose, no? Grabe talaga, ang ganda ni Rose talaga. Tapos ang galing kumain ni Rose na yan. Kahit na saging lang yung yung balani lang saging, lagyan ng feeds. Grabe, napaka-bless ng farmer dito. Si Rico, tingnan mo. Yan, yung mga cowboy natin. Kaya pwedeng hindi sila magkaroon ng mga extra pay. Kasi doon kay Haviliana ba, na 2, nagbigay siya ng 2,500. So, hindi pwedeng wala sila, Nay. Hindi pwedeng wala sila. Ang kunting tubo natin dito sa farmer, mapupunta dito sa ating mga cowboy. Ayan, yung 3 cowboy na yun, kanina. Pagkatian nila yun, may 2,500 na sila, tapos bigyan natin sila dito kahit siguro, kahit na 1,500. Bigyan natin sila ng kahit 1,500 dito. Mag-aabot ako sa kanila mamaya. Wala na, pamasahe na lang talaga. Lumubo man tayo ng 8,000. 8,000 ang tubo dito. May lang pamasahe na lang talaga sana. Sa truck natin makatulong sa expenses. Pero magbibigay pa tayo sa tao natin. Sa hirap ba naman ang trabaho nila? Layo pa nun, 2 kilometro. Gaano ba kalayo yung 2 kilometro, anak? Sobrang kalayo. Naku, nanay. Wala nga tayong 500, pa lang siguro, meter? Abot kita ka sa crossing ng malayo paghapon. Layo pa rin. Tapos sa Rough Road doon ito. Rough Road ba tatunay, no? Ano ba yan? Simentado ang tanan. Wala mong sombrero yan si Ay, naku, ang mga tao natin. Sige lang, bigyan din natin silang tulong. May sweldo din yan sila, mga kagandang buhay. Ganyan po, parang naglalakad tayo ng pawis ng mga tao natin. Oh, no! Yan, shout out po, Sir Jirel sa Taiwan. Ayan po, ganito po ang sakripisyo namin dahil hindi lang po iniisip namin na kumita kami, kundi magiging legacy po ng Soltida family ang pagtulong sa mga farmers. At willing naman po si Ron na bigyan ng vitamins, si Rose. Tanungin na lang natin, Ron, kung anong baka palitan nila ng pangalan si Rose. Oo. Pinangalanan kasi ni Dad Roger yan ng Rose dahil, di ba, maganda yung si Rose na yon sa Titanic. Dapat kung magkaroon ng bull si Jack. At dito na lang nila ipagpatuloy yung naudlot nila na pagmamahala ni Rose at ni Jack ng Titanic po, mga kagandang buhay. Kasi yan, maganda talaga. Tingnan mo na ko, hindi na nag-ursa. Naglakad na siya ng maayos. Wow. Ganda to si Rose. Ang ganda. Sabi ko nga, di ba, nung una kong na-vlogs ito, sabi ko nga, napaka-bless naman ng anak ko si Ron dahil magkakaroon ng magagandang mga baka. Pero alam mo ba, Ron, bakit nagbago yung isip ko na ibenta si Rose? Ibenta yung mga baka natin. Kasi nga,
marami pa namang pagkakataon na magkaroon tayo ng magandang baka. Sa ngayon, hindi pa nakaprepare yung ating mga pakain. Diba? Eh, hirap na hirap ka nga sa pagpapakain sa ating mga taga Batangas na baka eh. Ilan yun? Dami kasi. Oo. Kaya sabi namin ni Papa Nimo, bitawan na lang po muna natin. At saka yun nga, makatulong tayo sa mga farmers. Baka maging, actually si dad mo napaka-inspired na mamili ng mga upgraded na baka. Inspired siya. Kasi nga, maraming tumatawag sa kanya, nag-i-inquire dito sa lugar natin. Kaya pakita natin talaga itong video na to, mga kagandang buhay. Para po makita yan, ninyo. Mga baka dito mo, dami oh. Ilan yan? 6? Hala, maraming mga baka dito oh. Ang Ang lalaki ng tiyan. Ang grabe oh, lit-lit lang. Cute. Baba na nasungay, no? Oo, kakaiba talaga ang katawan ni ni Rose. O, tingnan mo. Tingnan mo yung mga native dito, nanay. Mga puti pa nga, oh. Hala, na-amaze sila. Meron baka naglalakad sa kalsada. Pero tingnan mo ron, ang ganda rin ang pag-alaga nila. Tingnan mo ron, oh, ang ganda, oh. Pero native talaga, oh. Alo, ang laki ng tiyan. Oh. Yan ang pareho dun sa native na yung mama ni Bless, oh. Ganyan talaga yung tsura nun. Nanay ni Bless? Nanay ni Bless, ganyan. Yan. Ganyan talaga. Oo, mga inahin. Oo. Yan, tingnan mo, pag nakita nila yung vlogs na to, ang dami kasi pagkunan din ng mga damo-damo dito ron, no? Baka yan, oh. Madamo na yan. Kailangan magtanim din sila. Sabihin mo rin mamaya sa farmers. Malayo pa po mga kagandang buhay. Nasa 2 kilometro. Diyos ko, Lord. Nasa 20% pa lang tayo. 20% pa lang tayo. Alam kaya nila na 2 kilometro pa? Huwag na lang natin sabihin. Pero bigyan ko yun sila. Hatiin nila. Hati-hatiin nila po mga kagandang buhay. O, kalaking tuwa na rin po ng mga cowboys natin, no, na maabot-abutan din, kagaya kay Sir Javiliana. Thank you so much po sa 2.5 na binigay mo para po sa ating pag-alaga sa ating mga cowboys. Yun nga po, Sir Javiliana, binaba lang yung baka mo, hinandling lang nila sa biyahe na wag higa-higa, wag maapakan. Pero ito po talaga kay Sir Jerril, 2 kilometers po ang kailangan. Pero sabi ko, di ba, magdadala tayo ng sasakyan. Ang sabi naman ni Kabeng Roger, ni Papa mo, sa highway lang daw kukunin. Sa highway lang daw. Hindi naman, sabi naman itong 2 o 3 sila, hindi daw pwedeng ipagkatiwala sa kanila na sa highway lang. Tingnan mo yung sakripisyo ng mga tao. Tingnan mo sila, ayaw nilang malagay sa alanganin yung mga hayop na dinideliver natin. Nagsasakripisyo sila na hindi naman nila alam kung mabibigyan sila dito ng extra pay. Tingnan mo sa 2 kilometro. Wala tayong tubig na pabigay sa ating mga tagalakad. Baka may dyan ron, may tindahan. Kahit man lang makainom yung ating taga-guyod. Tingnan mo yung mga baka dito. 1 year old din doon yung brown. Yan yung brown na yan, 1 year old na talaga 1 year old na yan. Versus kay Rose na 1 year old. Tingnan mo, yung kaibahan. Parang 1 year old nila, parang bagong panganak pa lang, no? Yung dalawa nga doong bagong panganak na yung yung kay Creamy White at yung kay Kupiko Brown, malaki yun. Malaki yun kasi upgraded na rin yun. Malaking klase baka. Oo, ito baka, sinitan talaga. Ayan, ni baka Marami din pala silang alaga dito ron, Ano yan ron? Parang may breed ba yan o native na rin yun? Native rin yan, tingnan mo yun. Oo, native rin, Tingnan mo yung niyan, yung tinga niya. Native. Kaya dapat maraming ma-inspire, no, na umorder. Native na bull, pero maganda katawan. Pero hindi niya. Ayan, may baka pa na Dalmatian. Spot. Natural lang kasi sa baka yan. Tingnan mo yung 1 year old na si Rose. Ang laki talagang diferensya. Dapat mabigyan ng tubig, no? Dapat inumin agad ng tubig na may konting asin na sukat. Electrolytes ba? Electrolytes talaga. Tapos ang pagod pa niya galing sa Negros, tapos pinalakad pa siya 2 kilometro. Diyos ko Lord, baka magkasakit ito ron. Hindi naman. Oh no! Baka may stroke ba? Dapat mo ba? 2 days. Pwede rin niya mga 1 day pa liguan. Ako, dami palang pakain dito kay Rose, Mga kagandang buhay. Yan si Rose.
Malapit na lang po tayo sa finishing line ng 2 kilometers. Ayan po, na talagang nakikiusap ng si Rose na pahinga na siguro ito. Ayan, umihi si Rose, oh. Ihi si Rose. Oh. Grabe talaga yung mga puwerna ni Rose, no? Tsaka ang ganda ng ano niya na, no? Yung puwerta ni Rose. Ang laki. Ayan mo, ganda pakain yan. Ayan, oh. Naku, pwede niyang bitawan muna dito si Rose, oh. Dito lang siguro muna natin bitawan. Pala yan, Nay? Ay, parang palay. Palay, Nay? Palay, Nay. Palay, Nay. Ay, dahil ro ginagawa ng mga estudyante. Ay, ito pala yung GLS Agricultural Integrated Farm School. Ayan, si Chutabiling Barangay Matapaw, New Washington. Pakain mo kay Rose yung palay, Pakain mo na ya. Ay, ito pala yung agriculture ano nila dito, integrated farm. Yung tubig. So, ayan na po si Rose, nakarating na po sa kanyang patutunguhan. At instruction na lang po natin na talagang painumin ng tubig si Rose. So, napakaganda pala ng bahay nila, ma'am, oh. Napakaganda pala po ng bahay nila, ma'am. May bilang tayo ng tubig. Dahil may konti pong tindahan si ma'am pala dito. Ang ganda ng bahay ni ma'am. Ang ganda ng bahay niya. Tingnan niyo po, magandang buhay. Ayan si Rose sa kanyang pahingahan. Ay, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Ayan, bibili tayo ng tubig po. Mga kagandang buhay, dito na tayo. So, ito na po kami mga kagandang buhay at halos di po makapagsalita yung dalawa nating cowboy. Oh no! Sa 2 kilometro po na kanilang nilakad na walang tigil-tigil po mga kagandang buhay. At bilib din po tayo dito po kay tatay na parang si tatay po yung hiningal, hindi yung baka. Oo. Tapos si Rico. Mga kagandang buhay si Rico. Hi ka naman, Rico. Yan po si Rico. At meron po silang extra pay naman, mga kagandang buhay dito sa pag-deliver nila ng mga alagain. At gusto naman po nila yan para may pambili ng bigas ang kanilang pamilya po, mga kagandang buhay. Tingnan po natin si Rose. Dahil doon po sa daan kanina, mga kagandang buhay, may nakita po kami mga baka na mag-age 1-year-old yon compared to Rose. Tingnan nyo naman po ang katawan ni Rose. Talagang napakaganda. Tatay! Halika, tanungin kita. Tanungin natin si tatay kung ano masasabi niya sa ating pong baka. Ito po yung tatay ni Sir Jirel. Oo. Tay, ano ba yung first impression mo dito kay Rose? Maganda ba siya, Tay? Maganda man. Yung mga baka na daanan natin doon kanina, mga native yon. Native. Mga age 1-year-old. Siguro. Oo. Compare po dito kay Rose na 1-year-old, Tay. Tingnan mo po ang katawan. Napakalaki ng perna niya. Napakaganda ni Rose. Tay, ang gawin mo po, sabi ni agriculturist natin, bigyan mo daw po siya ng tubig na may asin at saka konting asukal muna. Okay. Electrolytes, Tay, dahil sa sobrang pagod sa biyahe. Ayan. Ikaw ba mag-aalaga nito, Tay? Ako na lang kasi wala man dito si Jiril. Kailan uwi si Jiril? Ewan ko, kailan. Sabi niya pagdating na, mag-aalaga. Ayan po. Compared tayo sa mga nakita mong mga native. Tingnan mo po si Rose. Ganda-ganda tayo, no? Ganda man. So, magbilin sa iyo si Ron, yung agriculturist natin, kung ano mga gagawin, ano dapat yung pakain, tapos balikan namin dito para ma-inject siya ng vitamins. Maganda yun. Oo. Tapos obserbahan natin, baka napurga na rin ito na may-ari. So, palipas-lipasin natin yung buwan para po mapurga natin ulit si Rose. Alis dyan. Kailangan tayo, paamuin mo ito tayo. Oo. Hikap-hikapin mo yung ulo niya every morning o anytime po na may oras kayo. Oo. So ito yung anak Jiril? Oo. Ang ganda naman ng bahay ni Sir Jiril, oh. Yan po, mga kagandang buhay. Ron, maganda ba itong lugar nila para alagaan ng baka? Maganda. Sa inyo ba ito, ma'am? Saan po ito ilalagay, ma'am? May lupa sila doon sa kabila, mga kagandang buhay. Nakahinga na yung ating mga cowboys. Malapit lang. Sabi namin, malapit lang, sa cruising lang. Na prank, it's a prank.
Ginandahan talaga nila yung lakad Oh, nila Rico, kanina. parang na, ano si Rico, parang nahingal si Rico. Oo, hingal silang dalawa talaga. Nahingal sila. Tubig lang sa amin, mama. May tubig kayo? Oo. Yan na, tubig lang. So, puntahan natin dito. Mga ilang araw bago puntahan natin may bisita. Makapaligo na siya para maganda siya ipurgahin. Nakapaligo, mga after 1 day, purgahin kung di pa napurga. Tingnan mo po ang itsura ni maganda Rose. naman yung ni Roso, yung kanyang skin. Kumpara mo sa mga wild na binili ni Papa, maraming parasite. Maraming parasite yun, no? Pero ito si Rose napakakinis. Makinis to. Paliguan to, maputi to. Paliguan lang ito, pero halata talaga ron na gutom na si Rose. Gutom na siya, oh. Gutom na siya. Pero painumin muna ng tubig tayo after 1 hour tayo. Oo, painumin muna natin Pahingahin tubig. at inom Saka yung tubig. didi ron ni Rose talaga mapula-pula. Oo. Kaya po mga kaganda buhay. Mainit pa eh. Si Rose natin. Kaya na-inspire po ang Mrs. ni Sir Jiril. And tuwang-tuwa naman po kay Rose. Kaya talaga tayo. Happy talaga tayo na makarating dito sa Farmers na maayos. Mga tao po natin, kudos sa dalawa nating tao na yan. Dahil sabi nila kanina, hindi daw pwede na hindi nila ihatid si Rose. Baka madisgrasya daw. Di kaya po ng, tingnan nyo naman kanina yung edad ng nakasunod po. Masiningal pa po sa baka yun siya, oh. Nakaupo na si tatay. Shoutout kay tatay doon na nakapula, oh. Talagang hinika. Hinika siya. Masika pa po siya kay Rose. Oh no! Na ito. Bebe. So, tay, saan yung dalawang baka mo, tay? Sabi pangatlo ito. Kay tatay yung isa. Ano yung tay, babae? Pwede rin yung tay iiay. Oo nga eh. Hindi pa Di pa nagpahit. Ilang buwan pa lang yung tay? Bago? 8. Buti na lang marunong si tatay kunting kunting Tagalog. Sige tay, wag ka na bumili ng native tay ha. Oo, upgraded ka na tay. Magkano bili mo nun tay? 25. Oo, tapos pinalaki mo. Hindi. Bibili. Bata pa pala, bata pa. Gaano kalaki kay Rose yung mo? Binili? Ay, maliit pa yun. Oo. Native lang yun, no? Native lang kasi. Dalawang native. So yan, iinom na si Ron ng tubig. Old pa lang. Nahapo pa siya mga 1 hour. Talaga yung pangalan din ninyo. Ay, di na. Wala nang pangalan niya. Dagdagan mo, Rico. Baliin mo dyan. Dagdagan mo. Dagdagan mo ka para makakuyam-kuyam si Rose. Yung sana, yung sa gilid, sana na irigasyon, no? Parang talagang hinihika si Rose talaga. Tsaka ang baho ni Rose, puro pala ihi yan ang pinaligo sa kanya sa mula taas, oh. Ng truck. Vines yung gusto niyo, vines. Mga vines pala yung gusto niya, oh. Yung mai-deliver lang po natin ng maayos ang ating mga alagaing bakay, masaya na po. Mabawi lang yung ating makatulong sa expenses po sa truck natin. Sa gasolina. Ang gasolina na natin yung tinubo natin kay Rose. Ayan. Dong, ayos naman kahit medyo malayo, basta may extra pay, di ba? Ayos. May extra pay kayo, nati-hati niyo yung kay Oo, kuha na mo. Ayos. Habiliana. Sister Habiliana. Alam, backing mo na So, kung ayos ka. Pag ganito na alam niyo na may extra pay kayo, mas gustuhin yung may karga kayo lagi na alagain. Si Rico, parang kinikilig. So, ayan dahil marami pa kayong trabaho. Wala talaga. Bibigyan ko kayo dalawa mamaya. Pati yung, siyempre, team kayo eh. One for all for one. So, yung mga ninyo, pag blessings, hati-hati kayo dapat. No? Yan, para siyempre yung driver, bigyan nyo rin. Dahil hindi naman tayo nakapunta dito kung walang driver. Diba? Hati-hati po mga kaganang buhay. So, yan nagbacking na si Ron. Para po kami ay makababa na rin ang aming mga pagkatay. So,
Ma'am, bye-bye. See you next time. See you next time. Siyempre, bisibisitahin namin para mas gumanda pa si Rose natin. Makapagbigay sa inyo ng maraming anak si Rose. Actually, ma'am, walang issue sa pagkain to. Kahit yung upas lang ng saging na ginayat-gayat. Tapos, Yun nga po inaano po nung asawa ko po, ma'am, kasi may klase siya na nagtitinda ng banana chips. Yung balat gusto nga niyang kunin. Para yun nga din ang ano niya. yan. Walang issue sa pagkain, lagyan ng feeds. May cattle feeds po kami doon. Pwede kayong maka-order ng cattle feeds. Yung pinagtatawag mo sa akin, madam, number mo po yun. Ay, yung akin? Opo, yung Minsan ko lang yun binibigay yung number ko eh. Save mo na lang. Opo, para po. Oo. Oo. Maraming humihingi ng number ko, pero siyempre, Privacy. kasi marami tayong marami tayong minamanage na negosyo at marami nang tatawag sa atin, baka di ko nakakayanin. Kaya lahat po ng mga number na binibigay natin kay Kabeng Roger, kasi nga nakafocus si Kabeng Roger dito sa mga baka niya. Ako po ay nakafocus po sa lahat ng mga managing po, mga kagandang buhay. So, ayan po, ang ating nagsiservisyo din ito sa barangay. Iwanan muna natin si Rosa. Balikan na lang natin sa sunod. Dito na tayo mga kagandang buhay sa natin. Sa pahinga ng mga baka. Nahulog yung ating tubig. Okay. Ayan. Meron palang nabili dito si Kabeng Roger na sobrang laki talaga baka. May dala na kaagad silang feeds mga kagandang buhay. At doon po sa Pasig, Iloilo, nangumpay po sila. Ito po yung nakumpay nila, mga napier. Ano? Ito po yung nakumpay nila para pakain natin sa ating mga baka. Rico, nandun na yung pera mo ha. Tapos si Raymond, may pambigay ako mamaya. Ito. So, balak ni Kabeng Roger, mamayang gabi, ibabiyahin natin ang ating baka na to, pero pakainin muna natin. Raymond, anong sabi ni Kabeng Roger? Magbiyahe kayo mamaya? Sabi niya kasi, kunting pahinga lang daw. Kasi baka dapat daw tayo mauna doon sa Katayan. Papunta na ba yung Cebu? Okay. Ayun mga kagandang buhay, para medyo mauna tayo doon. Maunang Makatay. Pero pakainin muna po at painumin ng tubig. Ang kagandahan po dito sa aming pahingahan, mayroon pong may sapa po. Diba? Napakita ko na nung nakaraan. Ayan. So, confidently, mga kagandang buhay, in the long process, in the long run, ng ating po pagninegosyo ng cattle for slaughter, napaalis na po natin lahat, napalitan na po natin lahat, mga kagandang buhay, yung mga tao po na mga abusado dito po sa team natin. So, halos napalitan na po natin silang lahat, mga kagandang buhay. So, kagaya ni Raymond, napalitan na po natin yung ating tagapainom sa pagkatay during katay time dun sa Negros. Dalawa na po sila, mga kagandang buhay. Natupad po yung aking sinasabi na dito sa silver truck si Raymond, doon naman yung isang kasama niya na si Raymond din po ang nag-refer doon po sa green truck. So, kasi gusto natin sa mga tauhan po natin, healthy. Healthy po sila. Kasi mga kagandang buhay, kung hindi po nakakauwi sa pamilya, hindi po healthy ang ating mga tauhan. Kasi syempre, paano ba maging healthy mga kagandang buhay kung hindi nila nakakasama yung asawa nila, mga anak nila? Iba pa rin po yung nakakasama nila. Yan. Ayan po yung nabili ni Kabeng Roger. Magkano ang bili niyan? Hindi mo alam? Pila ni Mon? Ilan ni Mon? 127,000 po. Ang Brahma na yan, focus mo ron. 127,000 po ang baka na to, na halos po kasing taas ni Rico. So, dito ka ron para makita. Ayan.
Yan po yung baka. Hello! Tingnan nyo po, Brahman na Brahman, ganito po kalaki po. Yung mga gusto nating baka dito po sa probinsya ng Aklan. For 127,000. Ayan po mga kagandang buhay, no? Ang ganda. Sana po manalo si Kabeng Roger dito. Ayan. Andun, ang dami pa pong mga medium sizes dito naman po sa taas. Ayan, no? Focus mo ron yung mga medium sizes natin. Mon, ilan ba yung baka sa taas? 25. 25? Kasagaran ba? Ilan na dati? Yung nalalagay? 23. Pero sabi ko nga, isiksik nila. Okay naman ba yung pagkakasiksik? Hindi nahirapan? Oh. So next time, kayang-kaya, 25. Kasi nga, the more na baka yung makarga natin, mga kagandang buhay, the more po na magtutulungan yung mga baka na yon para makapagsweldo po tayo sa mga tauhan natin, ginansya naman po tayo at makatabi po para sa ating mga gulong, mga paayos-paayos pa po dito, pa-stainless natin sa ating truck. Ganun po mga kagandang buhay. At I'm so very happy po sa naging tiyaga natin dito sa negosyo na to, na nakakita tayo ng mga bagong opportunity. Siguro ito po talaga yung calling namin, Soltida family po, na maging legacy ng pamilyang namin, na kami po yung medyo, kung sabaga, medyo nagkaroon po ng opportunity na makatulong sa mga farmers. Di pa po mga magagandang buhay, napakasarap po sa pakiramdam. Yung may ano po tayo ba, may nagagawang maganda sa farming at talagang fit na fit po ang aming pamilya dahil nga po siyempre malaki rin po ang maging ambag ni Ron. Kaya subscribe nyo rin po ang YouTube channel ng siya po ang kameraman natin ngayon. Umiikot-ikot po yung mata ni Ron dahil siyempre pag busy, wala na rin po siyang content na magawa. So sinusuportahan na lang po nila itong channel ko, Solos Gandang Buhay, na ito po talagang maging active na YouTube channel po ng pamilya. Dahil kay Kabeng Roger, sa live na lang po siya active ngayon. Ron, ito ang ganda rin itong brown Ron, oh. Oh. Ang ganda, ang kinis talaga Ron ng mga balat ng mga baka sa Negros po. Ang laki, oh. Pero may pagka-Holstein siya Ron. At saka ang haba ng katawan niya. Bull pala ito Ron, oh. Bull pala ito. Ang haba ng katawan niya Ron, ang haba. Kaya Holstein Brahman. Mga kagandang buhay itong baka na to. Ang ganda, oh. So, pahinga-hinga muna po sila dito para po mapakain natin. Kaya nga, napaka-bless natin. Meron pa silang nakuhang kumpay doon po sa Iloilo. Ayan. Okay. Si Ron's Farm official po, mga kagandang buhay. Ang atin pong driver, napakasipag po ng aking anak na to. Napaka-diskarte po. Nakuha niya yung qualities ni Kabeng Roger at ni Solos Gandang Buhay po sa pagiging masipag, matyaga, madiskarte po, mga kagandang buhay. Yan. That's it po. At magtatanghali na po, mga kagandang buhay. At kami po ay kakain na rin ni Ron's Farm Official. At pipiliin po namin yung Dumaguete. Kasi po mag-aaral na po si Ron na para po sa artificial insemination na practice, mga kagandang buhay. Pinapapili po siya sa Masbate or Dumaguete. Pipiliin po siguro namin ay Dumaguete para po maging accessible rin po. Nandun din po kami ni Kabeng Roger at saka kung ano po mga kailangan, madali lang po pag sa Dumaguete. Siyempre po, lagi po kami sa Bakong, mga kagandang buhay. Kaya yun na lang Ron, ang piliin mo. And then, for the second time, mga kagandang buhay, uy, bakit dumugo siya? Oh no! Ha? Sobrang init? Oo, wag na lang siya pababain. Pag hindi kaya talaga, bukas na lang, no? Bukas na lang kayo magbiyahe para makapahinga talaga ang ating mga baka. Kasi tanghali na tayo dito, Raymond, dumating eh. Bukas na lang. Magpakain pag magpainom. Pero
Talagang nakikita ko yung brown na baka kanina, may dugo na yung mata eh. Oh no! Sa init talaga ba? May heat stroke din ba ang mga baka? Wala. Parang may heat stroke na siya. Oh no! Oo. Hindi pwede paliguan yan mamayang gabi? Pwede naman yung painom natin doon. Oo, painom mamaya. Itutukan mo yan, Mon, yung brown na yan. Oo. Saan nga ron yung maganda rin pag-aralan? Saan nga yung lugar yun? Sinabi mo kanina? Buhol. Buhol po, mga kagandang buhay. Si ano yata? Si Thessalonica Farm. Taga Buhol yan. Baka makapunta po sa Buhol ang kagandang buhay ninyo kung mag-aral po doon ang ating agriculturist. So, sariling gasto ba pag sa Bohol? Hindi ko pa alam Hindi pa alam. Titingnan pa ni Ron kung anong mga opportunity na matuto siya. natin. At magamit din siya ng ating mga farmers dito po. At your service, Ron's Farm Official. At kagandahan nito po, mga kagandang buhay. Andito po kami ng papa at mama niya na magsusuporta sa kanya. Kasi talent yan, nak. Marunong ka at successful yung pag-EI mo sa ating mga farmers. Siyempre, pag nag-hit ang baka, kailangan success. Marunong ka agad mag-identify kung in-hit ka talaga. Dapat marunong daw mag-identify, sabi ni Ron, kung talaga bang nag-hit na ang mga baka talaga para shoot. Sure ball po na talagang magbubuntis. Kasi baka na-EI mo, hindi naman pala nag-hit. Oh, no! Diba? Sayang. Useless, mga kagandang buhay. So, delikado yung brown natin na parang naghihingal, Yung brown natin na baka. O, batay-batayan nyo yan, ha, Raymond, pagka medyo, na. Ha? Bukas magaling na. Pwede bukas, sa ilalim na rin siya? Lipat mo sa ilalim. Kasi parang mahina siya talaga. Holstein kasi yan. Oh, no. Brahman Holstein. Mahina sa yung Holstein. Init. Okay kung Brahman po talaga. Ay medyo okay. Ang katawan nila. Ang endurance nila sa init. Tingnan mo na ko. Dumugo talaga siya. Oh no! Anda na mga baka natin. So, syempre, mga kagandang buhay, unlike po dati ng atin pong biyahe ay walang kasiguruhan. Ngayon, okay na. Okay na kasi yung mga tao natin talagang lumalaban. Talaga ipaglalaban nila yung amo nila na manalo talaga. Ay yung mga nakaraan nating team, wala yun. Mabisyo. Mabisyo po, mga kagandang buhay. Yung mga allowance natin, sobra-sobra sila sa allowance. Lumaki mga katawan nila. Oh, no! Pero ito pong atin ngayong team. Okay. So Ron, bigyan natin si Raymond ng pera din. Sideline din niya. Sideline din niya. Raymond, baba ka muna. Baba ka muna dahil may biyaya ka sa akin. Halika. Biyaya talaga ito, Raymond. So actually, natalo tayo dun sa biyahe ng mga Holstein ay malalaki. Ni Master Joel, laki natalo natin dun. Laki natalo, yes, laki. 130 yata, pati yung iba niya natalo. Bawiin natin yung sunod na araw. Ayan, 3,000, okay na? Salamat daw. Extra pay mo yan. Siyempre, yan ang mga blessings. Ayan yung ganda. May sweldo ka, tapos may ganyan ka pa. Sa susunod, meron ka ulit. Sige Ilang biyahe na ba yung isa na yon? Ano pa? Yun. Isa pa lang, no? Sa akin, pang-apat na to, pang-lima. Pang-lima na to? Tapos 2 biyahe mo ang lugi. 2 biyahe, no? 2 biyahe. Pero malaki yung isa-isa. Kasi hindi kasama yung lugi ni Master Joel na lugi para yung iba pa. Sa pagbili. Sa pagbili talaga nila yung Holstein na yun. Mga puro Holstein. Sana, naka 5,000 ka sana kung panalo lahat. Dapat yung mahanas na hanas ng tumingin. So ayos lang yan. Umpisa mo pa lang eh. Sige. So alis na kami. Bahala ka na dito sa mga baka. Sige daw. Ay, ikaw na bahala magtansya, pero sa palagay ko, pahingahin mo talaga isang gabi. Sige. Bukas na lang tayo maglulot. Bukas na lang. Para Bahayaan mo yan. Kasi yan, nagdudugo na yung iba, Yan, tingnan mo.
talagang hirap na hirap sila sa init talaga. Kaya Grabe. yung mga mata ng baka kapag puyat. O mga mata ng baka pag puyat mapula tapos initan pa. Yan po. Abilib po tayo dito sa taga-katay at taga-painom po natin. So let's go mga kagandang buhay. Let's go. Natapos po yung ating ang ating pong mga gawain ngayon. So mamayang hapon po magsisimba po si kagandang buhay ninyo dahil dito po sa buhay natin hindi po laging puro hanap buhay lang tayo at paghahanap ng pera. Dapat i-share po natin yung mga blessings, yung mga tao po natin. Nabigyan natin kanina ng mga extra income doon sa mga baka pong alagain na i-deliver po nila, mga kagandang buhay. Kaya siyempre, pag ganun pong nagbibigay tayo ng biyaya sa ating mga tao, mas gustuhin niya nila mga kagandang buhay na marami silang i-deliver kasi alam po nila may mga extras po sila, may mga bigay po tayo na siyempre, pambili nila ng gamit, panggastos din nila, pambili ng bigas o whatsoever. Kaya lahat masaya po dito sa team ni Sol's Gandang Buhay para po sa magandang buhay. Di ba? Thank you so much!